Hey guys, what's up? Mani masyado and today, tara, obserbahan natin ang mga yung mga ikinilos ng kapwa senador ni Rafi Tulfo. Hindi ko alam kung napapansin niya ba to o gaya nga ng tinanong ko, manhid ba siya o wala na lang siyang pakialam. No? Very consistent yung yung nagiging action sa kanya ng kanyang kapwa senador, no. Ito si Senator Pia, and then andito rin si Senator Legarda, and then andito rin si Senator Angara. Lahat yan actually napansin natin nung napapanood nga natin itong mga live ni Teacher Mark. Sabi ko may common dito sa tatlong to. Ano yun? Na nagpapakita na itong mga senador na to nang sabihin na lang nating dislike or distaste sa mga ginagawa ni Rafi Tulfo dyan sa Senate hearing. No? Iba-ibang ano yan, guys. Iba-ibang ano yan. Isa education, yung isa DOLE, ito PNP. Okay? Tingnan muna natin si Senator Pia. Pedicab driver, labandera, kasambahay, factory worker, na mga underpaid, na malilit lamang sweldo. Salamat nga, sinabi ni Secretary Yusek Poe. I think here, no, ba't may ganyan? I think here, si Senator Pia, she's listening but she's not paying attention. As you can observe naman, 'di ba? While Rafi Tulfo is talking here, she was doing something on the side. And I commend you for hanggang doon na lang guys sa part na nagtanong na siya. Saying that yung programa nyo yan na merong feeding program para hindi na po tumaas pa yung cases ng dropout. And if you notice, nobody's dito lang sa naka-capture ng video na to. Nobody's listening or maybe paying attention or sabihin na lang natin attentive sa sinasabi ni Rafi Tulfo rito. Para ma-entice yung mga magulang na papuntahin sa eskwela ng kanilang estudyante dahil meron ng pagkain. Gutom kasi sila, kaya hindi sila pumapasok, pero kung bigyan mo ng pagkain, papasok na sila. However, pagdating naman sa school, yung libreng pagkain, parang siningil mo lang dahil pagbabayarin mo para sa kung ano ng contribution. Sir, ano po yung tanong nyo? I'm just making a statement, Mr. President, Your Honor, kung ano. You're not only making a statement, but it's a monologue. Kasi ang haba nung sinabi niya. From here, haba rin yung sinabi niya ni Idol Yan. Naka 3 minutes din siya. Ano po yung sentimiento ng mga pumunta sa akin, mga magulang, libo na po, sinasabi po sa akin. So what I'm saying is, we have to stop this wrong policy na kung saan. So dito, makikita mo na, okay. Pero nang odd. Something is odd already here. Hindi ba nararamdaman ni Rafi Tulfo yun? Okay. Manhid ba siya o wala lang siyang pakialam? Kasi nga, Senator Pia was trying to tell him na hindi nga sa estudyante kumukuha ng contribution, kundi sa mga magulang. Because of the policy nga. No? It's not only the law but also the policy. Dapat kasi guys, ang policy is connected doon sa batas. Yung batas, dapat compliance din siya sa ng constitution natin. Actually, na-discuss na to ng maigi ni Attorney Claire, which is basically later on gagamitin natin as a reference. No? So, ito, Exhibit A. Kita mo yung, alam mo yun, yung dislike, yung distasteful, I don't know ano yung tamang word na gamitin. Pero, di ba nararamdaman ni Rafi Tulfo? Na bigla ka lang tanungin ng ganyan. Sa hinaba-haba ng sinabi mo, bigla ka lang tatanungin ng ganun. Diba? Punta tayo dito kay Senator Loren. At alam ko po na sa puso niya ay talagang nagbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa at inaantabayanan ko po ang kanyang mga
katanungan na sigurado akong makakatulong para pang mapaganda palalo ang budget ng DOLE. Tama po kayo dyan, Mr. President, Madam Sponsor. I've said it so many times, but I'll say it again anyway. Totoo lang, nauuta na ako tuwing sinasabi niya. Sorry. Ito po yung sinasabi ko. He was less in life, should have more in law. Ibig sabihin, yung mga maliliit at kapuspalat na yung mga kababayan, sila dapat magkaroon ng mas malawak na proteksyon sa ating batas. At sino po itong mga kapuspalat na kababayan? Sila po yung mga below minimum wage, hindi nakatanggap ng sapat na sweldo mula sa kanilang mga employer. At kapag sila po ay nagsampa ng reklamo, nababaliktad pa sila karamihan. And there are times na sila po ay nananalo, pero paper victory lamang ang nangyari at hindi na natatanggap yung kanilang panalo. So having said that, ang question ko ngayon para sa mga taga-DOLE, ano pong polisiya you have put in place to ensure na wala na pong mga manggagawa na makakatanggap ng below sa minimum wage? Kasi batas po natin yan. Yeah. And yet, every day, even while we speak, doon po sa Action Center ko, sa TV5, meron pong mga... Sa totoo lang, every time na nagsasalita siya rito, napapansin ko. No? From Senator Pia from Senator Pia here kay Lauren Legarda and then kay Senator Angara. Lagi niyang binibitbit yung issue ng RTIA sa Senado. 'Di ba? So dito niya na magigets yung point ko. Kahit saan nakatayo at nakaupo si Raffy Tulfo, siya ay isang senador. So even if nakaupo siya sa RTI, siya ay isang senador. Kasi nga, kung hindi siya senador, hindi siya nagfa-function as a senator, or hindi niya pakiramdam na siya isang senador, sa tingin niyo, yung mga problema sa RTI, bibitbitin niya dyan sa loob ng Senate? Of course not. Nakapila doon dahil hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo at benepisyo. Ibig sabihin, meron po tayong minimum wage, below minimum po ang binibigay sa kanila. Karamihan po sila mga factory workers, sila po yung mga security guards, sila po yung mga bodegero, sila po yung palagi na api. So, meron ho ba tayong pulisya na para matigil na po ito at maging patas na po ang batas? Alam po natin na kailangan tagala pinapatupad ang ating minimum wage. Ang ginagawa po ng DOLE ay by inspection. Alam naman po natin na hindi kaya naman inspeksyonin lahat sa buong bansa. So ako po ay magpapakatotoo na meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa NCR sa lahat ng regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang na-inspect at may technical and advisory visit. Yun po ang ginagawa nila, labor inspection and technical and advisory visit. Lahat po naman ay dapat sumusunod ng ating mga batas. Alam natin, ang minimum wage nga ay dapat taasan pa nga, pero hindi pa na napapatupad yun. In the meantime, all they can do and what they're doing is inspection and technical and advisory visits. At meron po silang, mahaba po ito, we can give you a copy of the targets per region and their accomplishments per region. Kahanga-hanga po yan, Mr. President, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage. Ito pong ibig sabihin to mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-DOLE dahil hindi na ginagawa ang kanilang trabaho. Kala ko ba ay kayo tutulong sa budget? Bakit Tutulong sa kayo budget. Boom! Pero it doesn't mean na tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Yeah, Senator Lauren was just being sarcastic, no? After niya sabihin, akala ko ba tutulong kayo sa budget? See? Then after that, nung nasopla na rito si Idel, bigla siyang kumambyo. Diba? But yung respond niya after that,
She was being sarcastic. The way I see it, para sa akin. Kala ko ba tutulong kayo sa budget. So, alam na nila eh. So, may way sila para soplahin tong si Idol. No? So, mahigit 1 taon na nila magkakasama dyan eh. Gusto ko tuloy, is this the first time na sumalang si Idol sa budget hearing? Parang, no? Kasi last year, wala naman ganito eh. 2022. Wala naman eh. Dahil pumasok sila, ginagamit na nila yung previous budget. Diba? So, strike 2 na. Diba? Punta tayo ngayon kay Senator Angara. Gamitin na natin tong video ni tawag dito. Ni Teacher Mark. Ito talaga naaliw kami. Naaliw ako. Tawang-tawa ako dito eh. Kita niyo po itong Bugatti Chiron. Siguro pwede niyo pong parahin. Yan o. At hanapan niyo po. Okay. Alam nyo, pwede po sa checkpoint na, halimbawa, no, sa checkpoint, dadaan ka ng checkpoint. The most lang na pwede na lang tingnan ka, laman ng pasahero mo, minsan pinabubukas nila yung trunk mo. That is how far pwede mo lang gawin yon as a law enforcer. Maximum na pwede mong hingiin sa isang driver, lisensya, tsaka rehistro. So sa rehistro kasama na diyan yung ORCR copy mo, yung insurance mo. So but basically yung hinanap nila yung dalawa ORCR. Lisensya, ORCR. Ako normally kasama pati insurance, 'di ba? Nakikita nila 'yan. Anyway, pwede bang hingiin ang tax declaration? Hindi. Whether ikaw ay hinuli because of traffic violation or ikaw ay dumaan sa checkpoint, hindi mo pwedeng hingiin ng tax declaration. The only time na pwede mong hingiin ng tax declaration kung meron kang hawak na search warrant. Bakit? Unang-una ang tax declaration na hindi po minimum requirement. Ngayon, kung ipipilit ng isang law enforcer ang paghingi ng tax declaration, babalik yon sa law enforcer. Kasi unlawful search na yon. Diba? Umabing si Angara. Diba? The smug. Smug yung tawag dyan eh. Yung pag Dito maraming maraming pinakitang facial expression, hand gestures, body language na makikita mong it's not I wish I can say na hindi siya komportable. Pero nakikita mo na yung inis ni Senator Angara dito eh. And I'm very sure na nababasa yan ni Idol Rafi. Because there was a part of this video ni Teacher Mark na may binelta si Idol sa kanya. Yung nasa harap mo, naggagaling-galingan, diba? Irrelevant yung issue, tapos i-brought up mo. Ganyan yung magiging itsura mo. You're not impressed. Yan. Senator Angara, not impressed. Dapat si SRT mag-provide ng evidence. May karapatan kayo. Siguro get in touch with the LTO, Highway Patrol. Parang, ano sa isip mo? Talk shit na naman to. Na ganyan ka? Nagsasalita ka? That's more than iling-iling, guys. May karapatan kayo. Siguro get in touch with the LTO, Highway Patrol, parahin, and then hingian. Ito, napansin namin napansin namin dito yung pagkakamot ni Senator Angara. Alin sa fingers niya ang gamit niya dito. Kaya tawa kami ng tawa. Sabi nga dito ng isa nag-comment, si Senator Angara natatawa na lang siguro sa isip-isip niya.
Ginaganyan niya face niya para di tumawa. Ang tax declaration. Pag wala, Yun ang pansinin, pero ingat-ingat sa sa pagkakamot, no? Pulilekong. Yes. Actually, Pangasinan po ako, pero I have relatives na Ilocano. Napakamot. Ano bang pinagsasabi ng mokong na to? Hindi nga lang yun, yung pinangkamot. Yan guys, oh. parahin and then hingian ng tax declaration. Pag wala, alam niyo na po siguro ang gagawin. Tapos, smug, syempre. Inulit pa ni, Inimplihan lang eh. inulit pa ni Teacher Mike. Simulan natin ang Pansin mo gara. yung pagkakamot yan. And the smug. Tignan nyo ha. Pag wala, Ako very sure napansin siguro to ni Idol na napansin siguro niya to. parahin Ito. and then hingian ng tax declaration. Pag wala, Ito. Dahan-dahanin natin ha. parahin and then hingian. Ay, mali pala. Baliktad. Ang tax declaration. Pag wala, Di ba? Yung, okay. Hey, I am Sean Wayne. Kitang-kita eh. Sup, Teacher Mark? Hello. And sup? Agnes Cruz. Inggit lang siya. Di ba? alam niyo na po siguro ang gagawin. Tas smug. Guys. Ganyan pag pag talagang there's something off dun sa taong kausap mo. But you need to, alam mo yun, Exactly. I don't know kung kami lang ba nakapansin dito, pero dito makikita mo sa facial expressions, sa body movements, sa gestures ni Senator. Hindi ko binibigyan ng masamang ibig sabihin. No? Pero kung babasahin natin ng mabuti yung mga kinilos niya dyan sa harap ni Idol, no? I think dahil kaharap naman ni Idol tong si Senator Angara, nakikita niya yung nababasa niya yung ibig sabihin ng movements dito ni Senator Angara. 'Di ba? Tayo, nagbibigay lang din tayo ng interpretasyon based sa nakikita natin. Tama po ba? kailangan pagtsaga. Hello, Zombie One. Ayan. Di mo pwedeng itanggi ang body language. Exactly. Exactly, 'di ba? Oh, Passive-aggressive. kami lang ba nakapansin diyan? Definitely by now tinitingnan niyo na rin. Panoorin niyo na sa yan Yung style. Hello po, Teacher Mark. Shoutout naman po. Malibay Boy. Shoutout sa inyo mga Malibay Boys. Ayan. Ngayon naman, ngiting it's gonna be a long night. Yeah. They will do that, Your Honor. Mga body alam niyo na po language siguro na ang yan. gagawin. May, kung marunong ka magbasa, that is yung mga micro movements, no? Kaya mo sabi ni BMSB, pursuing of the mouth expression of disapproval. Nice. Diba? It means a lot. They will do that, Your Honor. Diba? Siguro naman, pag may nakita kayo ng mga super luxury vehicles dyan, ng mga brand new, I don't know, come up with an MOA with Paano hindi maiinis si Angara? Budget yung pinag-uusapan. Pero Rapid Tulfo is conducting an investigation. So, ang tanong doon, tama ba yun? Budget hearing to eh. Tapos nag-i-insert ka ng mga ganyan na hindi, yan, tanungin ko na kayo. Tamang time ba yan? Na maglabas ka ng ganyan? Bakit hindi na lang siya? Total, pwede naman siya mag-request ng hearing. Patawag ko sino yung dapat nilang ipatawag. Then pag-usapan yan. Tama ba na ganyan yung gawin ni Raffy Tulfo during a budget hearing? Ano ba ang bearing? Yun yung tanong eh. Material ba to?
itong sinasabi ni Raffy Tulfo sa panahon ng budget hearing? 'Di ba? Ano ba yung goal niya rito? Kasi parang nangyayari, para suportahan niya yung para suportahan niya ang budget, kailangan may exchange. Kailangan yung nilapit niya mabigyan ng solusyon. Otherwise, ano gagawin niya? I-hijack niya ba? O hindi niya ba i-approve yung budget? Pag hindi ba niya in-approve yung budget, hindi ba ma-approve yung buong budget? Yung bilang ba niya sa hindi pag-approve? Yung ba yung, kumbaga may weight ba yon? Yung ba yung approval ba niya, yung ba yung pinakamabigat para ang isang budget ay ma-approve? Diba? Tanong lang. Nang hindi mainis nun. Some traffic enforcement agencies, hanapan ng tax declaration. Make sure na para maging legit yung pag-pull over kasi meron kayong hinahanap. Again, hindi ka pwedeng mag-search sa kahit saan, sa kahit anong vehicle or even sa building without a search warrant. Except kung hihingi mo lang, no, na legal at default to, lisensya, kung may traffic violation, lisensya o RCR. Ngayon, kung napansin ng tao na may discrepancy sa ORCR, pwede mag-spark yun ng isang complaint. Yung complaint na yun, pwedeng ilapit ng PNP sa piskalya. At yung piskalya, ilapit na magkaroon ng search warrant. Para i-search yung sinasabi na yun yung natututunan ko sa criminal procedure. Hindi mo pwedeng basta-basta na i-search ang isang vehicle and you're particularly searching for something. Diba? Na out of the ordinary. Which is gaya na sinabi ko, ang typical lang na hinihingi sa atin, lisensya, OR, CR. Ni insurance ka hindi hinihingi dahil lang naka-attach yung mga documents ko kasama yung insurance. So, pinapakita ko na rin lahat. Diba? That's a good idea, Your Honor. It's a very good idea to stay on. It's not. Kailangan mo munang mag-secure ng necessary documents before mo i-pull over yung isang bagay or isang sasakyan na out of the whim. I-pull over mo, tapos sasabihin mo, suspecha pong tong kotse nyo. Bawal yun. Diba? Pull over mo, suspecha po ni Idol Raffy Tulfo na itong kotse nyo smuggled. Smuggled tong kotse nyo. Don't have one at the moment, but maybe you're right. They should have one. I-pull over tapos hanapan ng tax declaration. Yes na lang para tumigil na daw siya. Parang bata, bigyan na lang ng candy. Sabi rito. Apaka-sarcastic ng muka. Ayo. Dama. Naku. Also yun, ibig sabihin, may nagsunog. According to the commissioner, it's not them who's investigating it, but the NBI, Your Honor. Diba? Uutosan mo yung BOC na mag-imbestiga. Hindi naman nila trabaho yun. Ay, naku. High blood na naman si Teacher Mark. NBI. NBI. Opo. Ano daw? Investigating it, but the NBI, Your Honor. FBI. NBI. Inulit. Idol, nasa Pilipinas ka ha, wala sa Amerika. Panadol, bigyan ng Panadol to Baka si nakakalimutan mo, Idol, ha? Or na pag-mix up mo, NBI po yung sa atin sa Pilipinas. Teacher Mark, bibigyan kita, magdodonate ako ng Panadol sa'yo. FBI daw. FBI, saan galing yan? Next issue kaya bakit kinagat ni Adam yung prutas? He is an American, why wonder? Diba? FBI, ang linaw-linaw. NBI.
FBI? NBI. NBI. Opo. Okay, nagpa-follow po tayo sa NBI. They will check on that Pero gumawa ba ng internal investigation ng Bureau of Ayan, sabi ni Teach, tama ka. Different agencies in the government have different. Ito bang tinanong, may nahuli rito si may nahuli rito si Teacher Mark na parte. No? Hindi ko alam kung ito ba yung belta ni Idol, no? Sa pinapakitang facial expression, hand gestures, body language ni Senator Angara. Pakinggan natin. Rules, Your Honor? Would you Madam like to President. move for a suspension Para of mas the rules, maganda. Your Honor? Sabihin ko, If with the permission, it has to be unanimous. Okay. So With the with the permission it has of, to be with the permission of our colleagues, Your Honor. But you can make the motion. Your Honor. can I call for a 1 minute suspension? Okay, sasabihin ko lang, thank you. sino mag-move? Ito guys, makinig kayong maigi. Nawawa naman, nahirapan siya. Magot si. Thank you. Sino mag-move? Kasi nawawa naman, nahirapan siya. Magot si. Kasi kawawa naman, nahihirapan siyang sumagot Sabi ni BMSB, bastos. Napakahabang bastos. Diba? Sino? Si Senador Gatchalian? Ay, si Senador Angara? Diba? Nyabang yan. Kawawa naman, nahihirapan siya sumagot. Sabi ko sa inyo, napapansin ni Idol yung yung facial expression, hand gestures, pati call that, body language ni Senator Angara. Kasi, hindi naman babelta yan ng ganyan kung hindi niya yung nakita. Diba? Possible belta niya yan. Bakit niya sinabi yan? Kasi nga, definitely, kung tayo nga napapansin natin siya pa kaya na nandyan sa harapan niya, di ba? So, kung mapapansin niyo, etong 3 senador pa lang itong pinapakita natin. Angara, Legarda, at saka si Senator Pia. Di ba? Hindi ba napapansin ni Idol na itong mga to off siya? Na sasabihin nyo normal, siguro nga normal. Pero kung papansinin nyo rin yung iba, kung paano nakikipag-interact, halimbawa si Senator Pia sa ibang senador, si Senator Legarda sa ibang senador, even si Senator Angara sa ibang senador. Hindi ko sila nakikitang ganyan. Diba? Hindi ko sila nakikitang ganyan. Obvious lang yung kanilang mga action. Na meron silang off emotion kay Raffy Tulfo. And I find it very impossible na hindi alam yan ni Raffy Tulfo. O hindi yan nararamdaman o nakikita ni Raffy Tulfo. Kaya nga tanong ko, manhid ba siya? Or wala lang siyang pakialam whether or not gusto siya ng mga kasama niya sa loob? Diba? Ako lang ba nakapansin? Sa live lang ba ni Teacher Mark na napansin nila yan? Or sa mga live ni Atty. Libayan na napansin nila yan? Sa video ni Atty. Claire, napansin ba nila yan? Na ilan senador na yung sunod-sunod na nagpakita at nagparamdam kay Raffy Tulfo na yung ginagawa niya hindi nila gusto or hindi nila nagugustuhan. Is it safe to say that? Masasabi mo bang normal yan kung ganyan sila kay Raffy Tulfo lang? Diba? Siyempre, ando doon naman yung nagkakadebatehan sila. Pero walang ganyan. Yung may something na odd. Ako, pinanood ko rin naman yung ibang sabihin na natin nag-interpolate dyan.
No? Pero hindi ganyan. Diba? Or maybe because hindi rin naman sila ganyan gaya ni Raffy Tulfo. Diba? Sabihin nyo nga sa akin, guys, ako lang ba nakapansin o napansin nyo rin? Well, actually, napansin nyo na rin naman na lahat. Kinosolidate ko lang. Kaya nga tinatanong ko, kung tayo nga napapansin natin na may off emotion si mga senador kay Idel, si Idel pa kaya na nakakaharap niya yung mga yun? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Pati guys, yung mga fini-feature natin, mga small vloggers. No? We have to protect our kind. Okay? Again, hindi natin pinaparami yung mga haters, critic, or ano pa ni Raffy Tulfo. It's just that nakakatuwa lang na even other small vloggers, nakikita rin nila na there's something wrong sa mga ginagawa ni Raffy Tulfo. Diba? Ayun lang. I'll see you in the next video, guys.